private donations in order to make the life of another person miserable, even if it is supposedly for a legal purpose. That cannot be, because that is right to that invites any and all temptations. Kasi may rumor na tatakbo siya pagka senador. So kumbaga rumor lang 'yan. And what would prevent him from to also I am also accepting donations for the public purpose of the advancement of my senatorial campaign. Of course, that is only a possibility. Ayan, ito ha, tandaan nyo. Ito maliwanag, ine-explain ni Atty. Torion. Ito mga abogado ha, mga salute pa lang nga sa iyo, Atty. Torion. Yung mga abogado ng KOJC SMNI, ang gagwapo. Ay, mga gwapo, magaganda. Nakita nyo kahapon? Ang gaganda. Ito si Atty. Torion ha. Pag nakita nyo sa personal to, gwapo ito. Gwapo ito. Ha? Kaya hindi lang matatalino, mga magagandang nilalang pa. Magagandang tao, gwapong tao. O tuloy tayo. Yung sinasabi niya rito, illegal yung private. 'Di ba? For kahit na considering for discussion purposes na yung kanilang motibo ay legal or illegal, hindi po dapat nagkakaroon ng private entity na para harasin or pasukuin or ituro si Pastor Kibuloy. Illegal po yan per se. Ibig sabihin, the act itself, natatanggap ka sa private ay illegal. Lalo tatakbo kang senador. Dahil, ibig sabihin, tumatanggap ka ng donation. Mali po yun. Hindi po sabi ni Coach Oli, sabi po yan ng abogado. Atty. Torion. Tuloy natin. No? I'm not saying that he is doing it, but the danger that would arise if we would allow that to happen is really there. And that is why Republic Act 6713 is precisely crafted in order to curtail any and all such possibilities. In fact, yeah, with the question po na pwede ba yun, the information is different or yung the crime alleged is... Ito, abogado rin, magaganda at mga gwapo. Pati, sabi ko sa inyo, pati yung mga host ng SMNI, ay, gwapo at magaganda. Yan sila MJ, sila Jade, sila Kyle, ayan, sila Admar, o yung mga babae. Hindi ko kilala yung mga babae. Si Ina, walang kilala. Si Ma'am Hana. Basta puro magaganda, gwapo, pati hindi lang matatalino, ha? Bakit? Walang bisyo. Nakakita na kayo ng gwapo? Dahil sa bisyo sunog. Naku, may mga kaklase akong ganyan kung nanonood man. Dahil sa bisyo sinira ang itsura, mga gwapings. Di ba? Adik, ang lalaki na ng tiyan. Wala kasing bisyo. Kaya mga gwapo't magaganda. At saka matatalas ang utak. Hindi kasi may sayad. Pag ikaw nag-Coca-Cola, ang cocaine na yan, bangag talaga kalalabasan mo dyan. Papangit ka na. Rape, tapos biglang iba na forfeiture or confiscation of property, which is hindi naman siya kasali sa penalty, hindi talaga siya tama legally. Because even sa Constitution, it is already enshrined in our Constitution, it has guaranteed our right, especially of the accused, the right to be informed of the cause and nature of the accusations against him. Ito ang nangyari sa atin kasi, kay ibang allegations, iba yung information, iba na din yung penalty, which is not in the revised penal code. In fact, kung na-mention nga yung playbook, di ba, based ito sa USA, ang nangyari, ganun din yung attempt, i-confiscate, i-freeze, i-seize ang properties ng Kingdom of Jesus Christ. But the crime is against the allegations, these false and founded lies is against Pastor. However, they failed kasi none of the properties, even just one property, walang nakapangalan kay Pastor. Yan, ito maliwanag yan. Walang pangalan, walang property nakapangalan kay Pastor. Kasi po lahat yan ay
Sabi nga ng isang anchor sa akin na kinukuha siya ng ibang channel. Sabi niya, bakit ako lilipat doon? Dito sa SMNI, may-ari ako. Sila po kasi ang may-ari. Hindi yan nakapangalan. Hindi po yan kay Pastor Kibuloy lang. Sa buong workers po yan. Kaya napakaganda ng pagkakagawa dito sa KOJC Because they are at SMNI. separate entity. And even here in the Philippines, there's already a clear distinction, separation of church from the state. Diba? So kaya nga, that is inviolable. In fact, very respected yan, kaya exempt pa yung mga religious from taxes. Ganyan ang pagtingin ng Constitution, lalo na sa mga religious organizations. Aside from that, we have to consider that it is basic under the rules that once the investigating prosecutor has already Siya resolved pang poging abogado. the case during the preliminary investigation, then it has to be consistent with the information to be made. So meaning to say, kung ano lang yung nasa case, ano lang yung binigyan ng opportunities ng respondent to defend himself during the preliminary investigation, at ano lang yung na-resolve, yun lang dapat yung information na mag-reflect. It should be consistent. Okay? Ang masabi ko lang dun, kasi tamang-tama na itong aking mga magagaling na kasama. Pero merong magandang explanation yan. It violates the principle of law called coram non judice. Okay. Coram non judice means Coram non judice. not before a judge. If the allegations in the complaint, or if there are no allegations in the complaint, Ay, then the naputol. information has no basis. So, kumbaga, akin siya sa, hindi mo pwede ma-prove yung hindi mo inallege. So, doon nga sa affidavit complaint nung complainant dito, wala naman siyang allegation na nakalikop siya ng maraming pera because of human trafficking. Ang nangyari, nandun na sa resolution, dinagdagan pa anti-money laundering. So, parang akin to a violation of the principle of law of coram non judice. Because it is not properly alleged, it should not have been stated in the resolution, nor should have been it stated in the information. No basis po. Parang ganun lang po. Oo. So sa madaling salita, itong pinag-uusapan nila dito ay ito yung parang dagdag bawas. Yung wala naman doon sa unang reklamo tapos nilalagay sa information. Kaya nga sabi natin, marami talagang sabit-sabit na pinagkagawa dito sa panggigipit sa mga taga KOJC. Una na nga lang, yung warrant of arrest, mali na. Ang dami niyong inano. Ang daming pinuntahan. Tapos etong kaya yung sinasabi mo, Marcos, maling-mali yun. Hindi po pwede na galing sa private entity. Yan ang kine-question ngayon ng KOJC. Yan ang kine-question nila patungkol kay Pastor Kibuloy. Kasi bakit kayo kukuha sa isang pribado? Sa madaling salita, anong concern ng mga private entities na yan kay Pastor Kibuloy? Yan pa ay posibleng pagmulan ng korupsyon. Kaya nga nagdududa pa nga dito kay Abalos na sabi, posible ito'y may kupit dahil may ibinibigay na reward pa ang Amerika tapos meron pa rin ito na mas maliit. Hindi po natin pinagbibintangan si Abalos, pero habang nagsasalita kayo, lalo kayong nababaon. Imbis na sa pagsasalita ninyo, mas maraming nasasagot, mas lalong dumadami ang tanong, sino si MC? Bakit init na init kayo kay Pastor Kibuloy? Kasi may umiikot po na gusto nyong, maraming nagsasabi na gustong kamkapin ang properties ng KOJC. Hindi po yan nakapangalan kay Pastor Kibuloy. At tatandaan nyo po, ang administrator niyan ay si PRRD na.
So lahat po yan, even yung 10 million ay hindi balanse. Sinabi po yan kahapon. Yung mga rebelde, yung mga komunista, mamamatay tao, 5 million lang ang naging reward. Convicted na po. Si Pastor Kibuloy ni hindi pa hinuhusgahan ng korte. Walang conviction. Sa madaling salita, inosente pa sa mata ng Diyos at sa mata ng lipunan pala at sa mata ng batas. Pero ang pabuya nyo, 10 million. Yung iba, 5 million lang. Doon pa lang illegal na, hindi patas. Lily Fernandez, maraming salamat, new subscriber. O doon sa mga hindi ko pa po subscriber, ha? Huwag kakalimutan, subscribe. Sabi dito, ito, sabi ito ni Marijuana. Ako, grabe, Marijuana. Napahiya sila kasi kay Bantag at Tebes. Di nila mahuli-huli kaya si Pastor ang pinagdidiskutahan. Di ba? May reward money pa rin sila kay Bantag, kay DJ Bantag. May nangyari ba? Yan sinasabi ko, asa ng intel nyo? Akala ko magaling kayo, kaya kayo may warrant dahil may probable cause na alam nyo nandoon si Pastor Kibuloy. Ngayon may pabuya kayo. So sa madaling salita, hindi ninyo alam. Nanguhula kayo. Right there is illegal per se. Is illegal in itself. Yung ginawa sa KOJC, illegal yun. Ngayon, pinatunayan nyo. Galing sa bibig mismo ni Abalos na hindi nyo alam kung asan si Pastor. Kasi kung alam nyo, hindi nyo na kailangan ng 10 million. Kung alam nyo, hinuli nyo na. Di ba contradicting? Yan po yung punto nila, Attorney Torion. Maraming contradicting. Maraming dagdag bawas na kayo mismo sa aksyon nyo lalong napapalala. Sabi dito, kay Pastor Kibuloy naman ang pag-iinitan para sa kandidatura ni Abalos. Si Bantag at Tebes, di nila mahuli ngayon. Di ba? Tatakbo nga daw yan si Boying Pinag-initan si Bantag at Tebes, anong nangyari kay Boying? Hindi na makatakbo. Abalos, diba? Ginagamit mong stepping stone to si ano. Kasi binalita rin dito, hindi ko na lang kasi madidiscuss, mahaba to. Pero napakinggan ko po ito ng buo. Diniscuss din to ni Attorney Torion. Ito ay isang parang ano lang ng gobyerno na para mapagtakpan yung mga kapalpakan nila. Kaya marami nagsasabi ng mga katulad ko na hindi naman member ng KOJC. Pero nakikita nila yung maling ginagawa kay Pastor Kibuloy.